That's it. And then, so gaya nga na sinabi ko, kahit gaano pa kalupit, kahit gaano ka pa kalupit mag-post, okay, sa wall mo, sa fan page mo, or kahit sa multiple Facebook groups mo, guys, this is the fact, okay? But if you can't convert your prospect into a sale, then wala kang kikitain, okay? Hindi ka kikita. And that is true. That is the fact, guys, okay? So, kung hindi mo i-convert lahat ng mga prospects na yan, kahit gaano pa karami yan, kung hindi mo siya ma-convert into sale, hindi ka rin kikita. Okay? So, hindi ka mag-earn ng money. Okay? So, you need to convert your leads into sale. Okay? Whether you like it or not, in this kind of industry, we need to sell. Okay? And sponsor to earn money. Okay? So, in short, it involves the word selling. Okay, so kailangan po natin na mag-sell talaga, whether we like it or not. We need to sell and to sponsor. Okay, more downlines. Okay, so now we need to know the fundamental anatomy of selling. So ano nga bang selling? What is selling? Selling is a process of leading someone to buy your products, services, and opportunity. Okay, kung papansin nyo, guys, in order for you to sell, you need to know that there is a process for you to closely. Andiyan po ba tayo? Andiyan pa po ba tayo? Yep. Okay, but biglang kasing tumahimik eh. Kala ko nawala na ako. Okay, nandiyan naman. Okay, so selling is a process of leading someone to buy your products, services, and opportunity. So, from the word process, may proseso po. Okay? Kung paano ka makakapag-close ng sale, makakapag-close into sale. Okay? So, process. Ano ba ibig sabihin ng process? Process is an organized series of actions and steps directed to some end. Okay? So, kung mapapansin nyo, it is an organized series of actions. No? Organize. Pag sinabi mo ayos na series of actions and steps, so organize yung steps nyo to lead your prospect into some end. So, hanggang dulo, to close sale. Kasi kung hindi mo sila maililid into close sale, hindi mo siya magiging part in your team at hindi ka kikita. Okay? So, let me introduce to you the formula. Okay? Whether you like it or not, there is a series of steps. Okay? So, share ko sa inyo yung formula na natutunan ko how to close sales. Okay? So, this the 8 steps roadmap. Okay? Okay. So, kung mapapansin nyo, lahat naman siguro ng networker is ito yung goal. Prospect buys the product and become a member. Yan yung gusto nating maging goal. Lahat tayo, ang goal natin as a network marketer is to close sale. At mangyayari yung ano na yun, kung bibilin ng prospect mo ang produkto or ang service or opportunity mo. Tama? Okay? So, but before that, okay, kailangan magustuhan muna ng prospect mo yung product mo. Prospect wants the product. Before that, kailangan magustuhan ng prospect mo ang products and services that you offer. Okay? Now, paano mangyayari yun? Paano magugustuhan ng prospect mo yung product or yung opportunity na gusto mong i-share sa kanya or yung ino-offer mo? Okay? So, number 6, prospect is aware about the products and definitely help them to solve their problems. Okay? Is it truly your prospect aware about your product and the concept of your opportunity to help them to solve their problem? How do we do that? Kumbaga, sigurado ba tayo na is it true na bago tayo makapag-sell, naging aware ba talaga yung prospect mo or yung siniran mo ng business opportunity mo?
Okay? So, bago mangyari to, step by step kasi, no? So, kung mapapansin nyo, hindi ka ang pinaka-goal talaga ng isang networker is to buy your product. Diba? Nakukuha ba? And then, bago yun, syempre dapat magustuhan ng prospect mo yung produkto mo. And before that, para magustuhan ng prospect mo yung negosyo mo, is dapat aware siya about the products and definitely help them. Alam nila na they can solve their problems. Tama? So, saka, at madedetermine mo lang tong number 6 na to kung napakita mo na yung presentation mo. Okay? Your presentation and benefits. Okay? Your presentation and benefits. It is the way of presenting your product presentation and business opportunity and make them to see the benefits that you offer. But before that, okay, so before your presentation, paano mo ba pinapakita sa mga prospect mo yung presentation ng company nyo? Okay? You need to learn how to set up a presentation. Set up your presentation. Okay? You need to set their mind that the presentation you share to them can possibly help to solve their problem. Okay? So, hindi sila magiging interesado na panoorin o malaman yung ginagawa mo or yung opportunity mo kung hindi nakaset yung mind nila na, uy, maganda kaya to, pwede ko, ano bang makukuha ko rito pag pinanood ko itong presentation nila. Okay? So, you need to set their mind, okay? Their mind. Bago mo i-share yung negosyo mo. Okay? So, kailangan malaman kagad nila na, okay, hindi ba masasayang yung oras ko pag pinanood ko itong presentation nila. So, may posible kaya talagang matulungan ako sa problema ko. Okay? So, ayan. So, we need to set up the presentation. Kailangan i-set up natin yung mind ng prospect natin. And before that, bago mo i-set up yung presentation na yan, okay? So, may process din. Kumbaga, ano bang problema? So, what's the problem? So, you need to find the problem. So, kailangan meron muna tayong nakitang problema ng kausap mo or ng prospect mo. Ang malinaw ba yun? You need to know their problem or find their problem for you to know how can you help them. Okay? Kasi in this industry, ang katotohanan naman talaga is nagtutulungan tayo. Kumbaga, tinutulungan natin yung mga tao. At the same time, kumikita tayo. Okay? So, we are a motivator. Kumbaga tayo yung, as a network marketer, kailangan tayo yung hihinga ng advice for some issues, lalo na syempre sa mga problema sa pera, okay, financial problem. So, by finding their problem, by determining the problem of your prospect, can help you to lead to set up the presentation. Okay, so before set up the presentation, kailangan alam mo muna yung problema ng gusto mo maging business partner or yung prospect mo. And then number 2, hindi lalabas ang problema, hindi i-share ng tao, ng kausap mo, lalo na kung hindi mo naman siya kamag-anak, ang problema niya kung hindi siya qualified prospect. Okay? So, ano ba yung qualifying? Kailangan marunong tayo mag-qualifying. Do you think that the person you've been sharing? Hello? Yes. May may umuugong. Okay, so tuloy tayo. Qualifying. Do you think that the person you've been talking to want to solve their problem? Sigurado ka ba talaga na yung kausap mo may mga pangarap sa buhay? Okay? So, may gusto ba siyang solusyonan na problema? Or have a problem to be solved? Yun nga, kumbaga wala kang
lahat ba yung kausap mo ba is meron talagang problema na dapat isolve? Are they qualified? Diba? Kasi, do you want a partner in your business who doesn't have enough why to make things up? Kumbaga, gusto mo ba magkaroon ng partner na gusto ko lang mag-join, baka kumita rin ako dyan. Diba? So, mas maganda kung qualified prospect talaga yung kinakausap mo or yung maisasali mo sa business mo. Sasang-ayon ba talaga siya? Sasagutin ba niya lahat ng tanong mo? So, dapat malaman natin na qualified ba talaga yung mga prospect natin. Okay? And, hindi mo magagawa yung 2 to 8 na yan. Okay? Hindi mo makukuha tong buy the product and become a member kung hindi mo makukuha yung first, yung introduction or the right approach to a prospect. Okay? Diyan po kasi nagsisimula eh. Okay? So, this is the 8-step formula roadmap na natutunan ko sa isang international network marketer din. So, and I want you to learn this for tonight. Okay, so iisa-isahin ko siya kung paano yung gagawin. So, actually, ina-apply namin to. Meron kaming a different approach in this kind of conversation, but let me give you a simple example lang po. Okay, so some of our approach here in our community or academy. So ito yung ginagamit namin to get some leads and close it to sale. Okay? So eto. Introduction, number 1. The first step, okay, towards the roadmap, okay, to close sale. Introduction. Ang purpose ng introduction is to grab prospects' attention and establish controls conversation. Okay? So, I want to share you my simple tactics or strategies on how to approach someone or to approach my prospect to introduce my business. Okay? 4 simple but powerful questions. So there's a lot of approach na great approach there that effective din. Okay? Effective talaga siya. But gusto ko lang kayong share ng isa sa mga approach namin. So the first approach, so kung makita nyo, are you happy? Second, what do you mean? Number 3, what's your plan? And number 4, I have a plan. Maybe it can help you too. Want to know how it works? Kumbaga, bakit question? Okay? Marami nga nagsasabi, the one who asks is the one who controls the world. No. The conversation. So you need to ask. You need to ask your prospect. Okay? Pero para malaman natin kung qualified ba siya or para mas makontrol natin yung conversation. Okay? As a network marketer, kung gusto mo talagang makapag-close ng sale, you need to become a power closer or a closer, not just an order taker na lahat na lang sinasagot. Kumbaga, anong pangalan mo? Mau po. Anong pangalan ng company nyo? Supreme Wealth Alliance Ultimate po. Sino may-ari? Diba? Francis Chavez. Okay. Lahat. Karamihan kasi ang mistake din ng ibang networker, hindi ko man nila lahat, is kumbaga parang sila na nagbigay ng opportunity, sila pa yung parang nagiging kumbaga sumasagot ng lahat, diba? Which is yun yung natutunan ko in my team na you need to ask, hindi yung puro ka na lang sagot ng sagot. Okay? So this is masakit sa tenga. Okay. So ito yung 4 simple but powerful questions. Okay? So are you happy? So direct approach. So ituturo ko sa inyo is direct approach, ha. Okay, direct approach to prospect. Okay, so to open a conversation about network marketing or your business. Okay, so
So, name, saan ka na pala nagwo-work ngayon? So, by the way, bago niyo i-apply itong direct approach na to, yung powerful question na to, syempre, dapat nakikipagkamustahan ka muna. Okay, kamusta ka dyan, bro? Watch Winsoy, kamusta ka? Tapos, tanong nyo kung saan ba kayo nagtatrabaho ngayon or ano ba, saan ka nagtatrabaho or kamusta ba ang buhay-buhay? May kinakain pa ba tayo pang araw-araw? Provide ba natin yung mga bagay? Basta makipagkwentuhan lang tayo. So, ito yung style ko. Okay? So, name, saan ka na pala nagwo-work ngayon? Okay, so sabihin yan. Dito ako sa Makati, sa FO Associate ako, blah blah blah. Okay, so kumbaga sinabi niya na empleyado siya. Sabihin ko, okay, matagal ka na ba dyan? So, ay pagkwentuhan lang ako, normal lang to. Okay, so, mag 3 years na rin ako dito, okay naman, blah 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 blah. So, yan yung mga possibly answer ng isang prospect. Okay? So, lalo na pag-empleyado. 3 years na rin ako dito, okay naman. Okay ka lang ba dyan? Masaya naman ba? Okay, so dyan, in-apply ko na yung are you happy? So, baga, masaya naman ba? Kinamusta ko ba? Parang similar na, kamusta ka ba? Kamusta ka na dyan? Okay, okay ka pa ba dyan? So, ito yung isang approach na, no? Masaya naman ba? Okay, so, dyan makikita mo kung ano ba yung level ng pangangailangan ng prospect mo. So, okay lang, sakto lang. So, pag sinabi niyang ganun, yan yung posibleng sabihin niya, okay, masaya ako. Kung masaya ka, what do you mean? Kailangan, ganun pa rin ang sagot mo. Anong ibig mong sabihin? So, syempre, pag tinanong mo to, anong ibig mong sabihin, possibly, ito yung sagot niya. Kasi ganito, ganyan, blah, blah, blah. Mahirap kasi, hindi pa ako nakaipon kahit konti So, yung mga ganyang sabihin niya, no? So, in time, this is an introduction lang. So, hindi mo pa mapalabas yung deepest why nila. Pero nakikita mo na willing siyang sagutin yung mga tanong mo. And then, this is for your benefit as a network marketer na nakikita mo yung na yung prospect mo is pwedeng maging qualify siya na maging partner mo into business. Okay? You can convert it to close sale. Okay? So, ikaw, ganon? So, anong plano mo? Sabi niya, kasi ganito, ganyan. So, ganon? So, parang nakikisimpatsa ka lang. So, anong plano mo? So, dito pa lang napakita na yung number 3. So, what's your plan? Anong plano mo? Siyempre, mag-iisip yan. Hindi ko na din alam, bro. So, yan yung mga, subok ko na yan sa mga kaibigan ko na kinaamusta ko minsan. And then, meron na silang pamilya. So, nahihirapan sila. Hindi ko na din alam, bro. So, sa hirap talaga ng buhay ngayon, kahit sa pagiging empleyado, hindi naman sa nilalahat ko. Kahit magbali-baliktad ka man dyan, 15,000 pa rin ang rate mo. So, wala namang masama sa pagiging empleyado. Okay? So, ang masama, kung alam mo ng kulang, pati mo padagdagan. Okay? So, yun yung usually sinasabi ko sa mga prospect ko. Hindi ko na din alam. So, ganun ba? So, well, I have a plan. Maybe, makakatulong din ito sa'yo. Want to know how it works? So, dyan pa lang parang tinanong mo na siya kung pwede mo ba makita yung network, yung business presentation namin or yung business ko, inaalok ko, pwede kong i-offer sa'yo. And then, dito rin, pinakita natin na matulungin tayong tao. Okay? Ang tao, gusto niyan pag may usap talaga sa Facebook, kaya nga nagpe-Facebook yan para mawala yung kahit pa paanong problema. So, you need to make a conversation and then be a motivator to them. Okay? Para makuha mo yung attention nila. Right? So, dapat basahin niyo yung How to Win Friends. Okay, so yan. And then, yung mga audiobooks nun, maganda yon. So, yun advice ko sa inyo. So, para matutunan nyo rin kung paano makipag-conversation sa mga nakakausap nyo sa Facebook. Okay? So, sa mga friends nyo, kahit sa labas, kahit sa offline. Okay? So, yan yun. So, syempre sabihin yun. Paano yan? Para maganda yan So, proceed tayo sa number 2. Okay, so qualifying.
What is the purpose of qualifying? To determine prospects' willingness to listen or answer your question, to know your opportunity that possibly can help his or her. Okay, so kung makapansin nyo, dito kasi, we own, as a network marketer, dapat yung pride mo is, because this is a big time business, no? Real time, big time business. So, you need to treat this as a real time, big time business. So, ikaw dapat ang nagtatanong. Kaya nga sinabi mo dito, listen. Okay? Willingness, to determine prospect willingness to listen or answer your question, to know your opportunity that possibly can help his or. Okay? So, ikaw yung babato ng question. Meron ka bang nakikitang boss, may-ari ng kumpanya na siya ang kini-question ng bagong empleyado? Hindi naman siguro, di ba? So, you need to qualify them, di ba? As a business partner. Sana nag-gets nyo yung sinasabi ko. Okay? So, hindi ko napapatagalin kasi medyo mahaba. Okay? Qualifying. Okay. So, ito yung example. Okay. Pero bago ang lahat, bro, may mga gusto muna ako itanong sa'yo para malaman natin pareho kung para sa'yo ang opportunity na to at kung qualified ka ba sa team natin. Okay lang ba? Okay, so dito tinanong natin kung pwede bang tanungin muna natin siya para malaman natin kung qualified ba siya. Baka mamaya kasi maging philosophy ko to in time. So dapat sinusunod natin yung road to Mac. Okay? So ito yon, qualifying, ito yung example. Okay? So sabihin, okay, sige, bro, yung possibly. Pag sinabing hindi, edi sabihin mo, fine. Diba? You need to know that you need to realize na you cannot please everyone. So, pag yung ayaw nila, edi ayaw nila, meron tayong nagawa doon. Marami dyan. Billion ang ang prospect natin here in Facebook. Okay? So, marami pa. May Twitter. May mga WeChat. Dami niyan. Okay? So, huwag kang mangamba. Daming tao. Okay? Lahat, araw-araw may pinapanganak. Okay? Okay, so, prospect. Okay, bro, sige. Ikaw, seryoso ka na ba? Seryoso ka ba na gusto mo talaga na magkaroon ng additional source of income? Okay. So, sabihin yan, oo naman, bro. So, dyan, pinakita na ng prospect natin na qualified siya para ipakita natin yung business opportunity na gusto nating i-share sa kahit sino. Okay, so, qualified siya. Okay. So, number 3, problem found. Napansin nyo, ang purpose ng problem found, kailangan tinitingnan natin yung problema. Kailangan meron tayong nakita na problema. Determine their problems for us to know how can we help them. Okay? Know their reason why. Baga, kailangan malaman natin yung problema ng prospect natin para malaman natin kung paano natin sila matutulungan. So, lahat naman siguro ng tao may problema. So, you as a network marketer, your job is to become a motivator. Ulit-ulit na ako. Okay? So, dapat ikaw yung takbuhan ng mga tao para malaman nila kung paano gagawin nila sa buhay nila to increase their financial growth. Okay? So, yan. So, ito yung example. Knowing their reason why. I see. Pwede mo bang i-share kung bakit mo gustong kumita ng additional income? Mapansin nyo bakit yan ang tanong natin. Siyempre, kung ikaw magbi-build ng problema sa kanya, parang Paul naman yun, parang hini-hypnotize mo sila or budol-budol yan, di ba? Kasi kadalasan yun din ang mistake ng iba. So, parang sila na yung nagdidikta ng problema ng prospect kahit hindi naman. Ang tendency niyan, mag-ibang tingin sa'yo ng tao at kung isipin nila na scripted yung ginagawa mo. While kung tatanungin mo sila kung ano yung reason bakit gusto nila magkaroon ng additional income, sila na mismo sa kanila nang galing na kailangan nila yung business mo and then kailangan talaga nila ng extra income. Okay? So, kahit anumang dahilan, so yun yung dapat natin makuha, malaman. Okay? Para matulungan natin sila. Okay? Para maraming pera. Ito yung madalas din na sagot ng tao. So, sinasabi nila na yan lang yung reason. Wala lang. Para maraming pera. Pwedeng ganyan ang sagot ng prospect mo. Okay? So,
pag ganyan ang sagot ng prospect mo, okay, dapat idig mo the reason why. Digging the reason why. Okay, ikaw, sabihin na natin na, ito yung sasabihin mo, sabihin na natin na kumikita ka na ng extra income, anong pinakamalaking maitutulong nun sa'yo? Dito, tanong pa rin ang binato mo at malalaman mo talaga yung reason why nila. Okay? Para maging qualified and then malaman mo kung paano mo sila matutulungan. Okay? Kasi kung maraming pera lang yung sasabihin ng prospect mo, masyadong mababaw yan. Okay? Saka baka mamaya, niloloko ka lang yan. Okay? So, sabihin na natin na kumikita ka ng extra income, anong pinakamalaki maitutulong nun sa'yo? Okay? So, sasagot na yan. So, maraming pang-digging. Okay, kung bahala paano mo siya basta that is the key. Kailangan ma-share niya yung reason bakit gusto niyang magkaroon ng additional income or bakit gusto niyang malaman yung business opportunity na ino-offer mo. So, prospect. Bro, kasi kahit anong sipag kasi talaga sa work ko now is kulang eh. Ang baba ng sahod ko. So, tingin ko kailangan kong maghanap ng extra income para makapag-provide ako ng maayos sa pamilya ko. So, nakikita mo yung reason way niya. Diba? Ang baba ng sahod ko, sa tingin ko kailangan kong maghanap ng extra income para makapag-provide ako ng maayos sa pamilya ko. So, nakita natin at na-determine natin yung problem ng prospect natin. So, nasa tamang na tayo for the 8 steps to road 8-step roadmap. Okay? So, yeah. So, nakita natin yung sa dito sa problem found. So, nakita natin yung problema ng prospect natin. So, proceed tayo on step 4. Set up the presentation. Set up presentation. Ang purpose nito, you need to set their mind that the presentation you can share can possibly help to solve their problem. Kumbaga dito, kaya nga sinabi ko kanina, di ba, kailangan iset natin yung mind ng mga kausap natin na ang presentation na makikita mo is can possibly help to solve your problem. So, kumbaga, nakita na natin yung problema niya. So, ang kailangan natin i-set up is kung paano niya magigets na yung opportunity na ino-offer natin. Is para hindi lang ako kumita, hindi lang ikaw ang kumita, kundi matulungan mo siya. Okay? Kasi kumbaga, this opportunity is talaga eh. Siyempre, tinutulungan naman talaga natin yung mga tao. Okay? So, be open-minded lang. Okay? So, yung mga negative na tao, layuan natin yan. Kung sasabihin, pera lang yung habol mo. But, as a heart of network marketer, na katulad namin, as a coach, our main goal and mission in this kind of industry is to help other people. Okay? Mapapansin nyo nga, bakit nagbibigay kami ng libreng seminar or libreng training na naka-broadcast pa sa lahat. Okay? Because we want to help each and everyone, a network marketer. So, ito yun. Kumbaga, by doing this webinar session and this training is nakakatulong kami. Piling na nakakatulong kami sa ibang network marketer, hindi lang sa SWA, kundi sa lahat. Okay, so nandito nabigyan kayo ng idea. Okay, so leading prospect or solution. Okay. Kumbaga, yun nga, ililid natin siyempre yung mga prospect natin to solution. What is the solution? Mamaya malalaman natin. Okay? Kung talagang seryoso ka at meron akong mapapakita sa'yo, ito yung example ng pakikipag-usap sa mga prospect. Kung talagang seryoso ka at meron akong mapapakita sa yung paraan para yung reason why niya kanina, magiging open ka ba? Okay, so ito yung magiging result mo. Kung talagang seryoso ka at meron akong mapapakita sa yung paraan para madagdagan ang income mo dahil gusto niya ng extra income at para makatulong sa pamilya mo, okay, magiging open ka ba? So, by asking this question, okay, sa mga prospect natin, makikita natin na we are kumbaga tayo yung tumutulong para
malaman ng prospect natin na willing na tulungan siya sa pamamagitan ng opportunity mo. So, by leading your prospect for a solution, which is the solution is the business presentation, this is the way. O kumbaga, ito yung right script or right approach para sa mga prospect mo yan. Kung talagang seryoso ka at meron akong papakita sa yung paraan para madagdagan ng income mo at para makatulong ka sa pamilya mo, maging open ka ba. Dito rin sa approach na to, hindi natin pinilit na makita ng tao yung business presentation natin. So, yun, so sasabihin yan, talaga? Oo naman, bro. Yan yung mga qualified prospect, makasagot ng qualified prospect. Sige, oo naman. Oo naman, bro. Kung makikita nyo, na-lead natin into presentation. Pag sinabi nila na oo naman, bro, so willing siya. So, pwede natin pakita yung presentation natin because the presentation show what is the solution for their problem. Okay? So, yan yung problem solver. Kumbaga, yan yung solution sa mga problema na nakita natin or nalaman natin sa mga nakausap natin. So, yan ang purpose ng business presentation natin. So, start to show your business opportunity. This is the example. Okay? Okay bro, nagustuhan ko yung mga na-share mo sa akin. Kailan ka may bakanting oras para tingnan ng business presentation namin para malaman mo yung mga product, services, at kung magkano yung income na pwede mong kitain. Possibly sabihin ng prospect mo is, pwede na ngayon bro, kung di siya busy, then send to him the link. Bigyan mo sa kanya yung link mo. Link or ano mo na yung business presentation nyo. Ano mo na sa kanya. I-present mo na. Okay, sa mga offline networker. Okay? And send him a message after 20 to 30 minutes. Sa SWA po yan, binis ko. Okay? So, ito na yung link ng website ko. Sure ka ba na mapapanood mo na siya ngayon? Okay? The reason why bakit tinanong natin to, because maraming tao na sinasabi, sige, pwede mo nang gawin, pwede mo nang send ngayon. Mamaya ako na panonoorin. Ang tendency, pag ganyan ang ginawa mo, pag ibigay mo yung video or yung link mo, tapos di naman niya mapapanood, ang mangyayari, ikaw pa maghahabol niyan sa susunod na time. On other time. The other time. Okay? So, prospect. Yes po. Okay, sure po. So, sinabi niya na sure siya na makapapanood niya yung business presentation mo. So, siyempre, bigay mo na yung link. So, pag ganito naman ang sagot, prospect, sige, bigay mo na lang sa akin yung website. I-check ko mamaya. So, ito yung tamang sagot, tamang approach. Anong oras ka makakapag-online? Kasi kailangan kitang i-guide kung ano yung step-by-step na gagawin mo dun sa website. Kaya, hindi ko basta-basta maibibigay yung link. Okay. So, sa offline networker naman, sige, kailan ka free time para matawagan kita at ma-set natin yung time para makapag-usap tayo. Ma-present ko sa iyo yung business ko. Okay? Sabihin yan, mga 9 PM. Okay? So, ito yung isang example. Sabihin yan, okay, good. Chat kita mamayang 9 PM para mabigay ko sa iyo yung website. At para mag-guide kita kung ano yung eksaktong gagawin mo pag nandun ka na sa website. Baga, parang inililid mo siya talaga. Okay? Dating nun is, gusto mo siyang ilid at walang pilitan. Okay? Hindi kita pipilitin na kausapin mo ako ngayon, hindi mo siya dapat pinipilit na malaman, makikita yung business presentation mo. So, napakita mo na yung business presentation mo. Ngayon, prospect, ang next goal mo naman is, kailangan ng prospect is aware about the product and definitely help them to solve their problems. Okay? So, dito pa lang makikita mo dito, pagkatapos mo niyang mapanood, kailangan, syempre, i-make sure mo na aware ba siya doon sa product na napanood niya. Marami kasing prospect nung nakita na yung paper, cycle, no? O kaya sa mga offline networker, 15, yun na lang naintindihan. Okay? Pero hindi na nila naintindihan yung benefit na hatid ng products. And hindi nila nalalaman na yung products mismo is na definitely help them to solve their problem.
Ang tendency niyan, in time, pag hindi kumita yan, sasabihin pa nila, scam. Bakit? Kasi, hindi nila naintindihan yung products yung value products, hindi nila naintindihan yung legalities. Okay? Hindi nila naintindihan kung bakit legal ang network marketing. Okay? Kasi nga, hindi sila aware na ang nalaman na lang nila is yung 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Nakita nila yung cycle. So, hindi nila nakita talaga yung buong presentation. Kumbaga, nakita lang nila is yung kung paano kumita. Kasi ganoon naman talaga ang tao Ganoon talaga ang Pilipino. Na nag-focus sila pag nakita nila na, uy, kikita tayo ng pera rito. Sige, parang interesado ako dyan. So, pag hindi kumita yan in time, sabihin pa niyan, scam sila. Oh, tumahimik na naman. Nandiyan pa ba kayo, Coach Pinsoy? Coach Pinsoy? Yes. Ito ba? Kala ko na wala kayo, tumahimik. Hindi ako sanay. Okay. Okay. Ang purpose. So, yun na. Nasabi ko na, no? Nasabi ko na yung purpose, It is the way of leading your prospect to solve their problem. Sana naintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko na yun. Kasi napakahalaga nito. Pagkatapos, dito mo ma-generate and malilid into close sale. Okay? Pagkatapos ng presentation. Ito yung pinaghirapan mo mula sa step 1 hanggang sa step 5. So, kailangan malaman mo na it is the way of leading your prospect to solve their problem. So, you are leading the prospect into to close or to your business. So, ini-introduce mo na talaga yung business mo. Okay? So, ito yung example niyan. Highlighting the solution. Okay? Which is your company. Okay? Ano yung pinaka-nagustuhan mo doon sa video presentation? Kadalasan kasi, guys, ang mga ginagawa ng tao, ang ginagawa ng ibang tao, ibang networker, sa BOM, pagkatapos nila mag-present ng business presentation nila, uupuan nila yung mga prospect nila, papalibutan pa, naranasan ko yan. Okay, so pinabilog pa kami. Yan, pinabilog kami. Tapos, yung palang tatanong lang, sasali ka ba o sasali? Diba? Parang walang choice, parang budol-budol ba? Diba? So, I highly recommended that you use this word or this approach. Okay? Ano yung pinaka-nagustuhan mo doon sa video presentation? Dahil, pag ito yung ginamit mo, marereminis nila yung mga bagay na napanood nilang maganda. Okay? Kasi pag sinabi na, pag tinanong mo lang is, kamusta? Nagustuhan mo ba? Ang maiisip ng tao is, yung mga negative na impact na nakita nila sa business presentation mo. Which is, yun yung dapat mong iwasan. Okay? So, ito yung nakikita ko at ito rin yung ginagamit ko and then ang grupo ko na ginagamit nila para ma-lead ang prospect nila into close, okay? Close sale, okay? Ano yung pinaka-nagustuhan mo dun sa video presentation? So, sabi ko nga, marereminis nila yung pinakamagandang napanood nila at yung benefit na makakatulong sa kanila to solve their problem by using this script. Ano yung pinaka-nagustuhan mo dun sa video presentation? Yung marketing plan, yan yung kadalasan na sinasabi namin. Ay, andito, nare-receive namin sagot sa mga prospect natin. Yung marketing plan. Okay. So, i-dig deeper mo. Anong nagustuhan mo sa marketing plan? Dapat ganon. Kumbaga, pag sinabing marketing plan, gumanon ka lang. Tapos, sige, kaya nakasasali. Hindi pwedeng ganon. Dapat, ma-remind siya kung ano yung nagustuhan niya sa marketing plan. At malaman mo rin mismo na kung talaga bang naiintindihan niya yung marketing plan o kung paano ka ba talaga kikita. Okay? So, yung ganito, yung ganyan, ayos, ganda, may sasabihin na ganyan yan. Okay? Then, i-discuss mo pa yung experiences and mga nakita niya sa business opportunity mo. At mas maganda kung i-promote mo yung mga makukuha niyang training tools pag naging part siya ng team mo. Pwedeng ganitong sagot. By the way, bro, in our team, meron ng mga nakahandang training tools para mas madali mong magawa ang business mo. Meron tayong exclusive video training tools and e-books at doon matututunan mo yung step-by-step para mag-earn ka as soon as possible time. Actually, ginagamit ko na yung gantong approach in my prospect. Lalo na pag nalaman nila na in our academy, we provide how to training tools. Kumbaga, yung mga training tools natin is more on how to. If you get what I mean, okay? So, kumbaga, yan nga, yung katulad yung marketing strategy by using by posting to multiple group page,
scheduling posting, and then Facebook likes. Okay, marami kasing tao na siyempre gumagastos din sa Facebook ads. Ako, nag-Facebook ads ako, pero yun nga, yung mga wala pang kakayanan na hindi pa sila willing na mag-invest for Facebook ads. So, magagamit nila yung Facebook like namin na tools na to. Okay? So, yun. Kumbaga, parang inan mo na siya. Kumbaga, binrief mo na siya tungkol dun sa mga training tools or sa mga benefits na makukuha niya into my group. Pwede ko rin sabihin na in our academy, libre po ang hosting ng website. So if you want to become a blogger, if you have a plan to have your own website, and then in our team we provide web host, libre na po yan. Okay, so ni Coach Binsoy. Okay, so dun pa lang makikita mo na magkano web host ngayon, 4,000. Okay, 4,000 per year. Sa amin binibigay namin na libre yan. Kailangan nyo lang is domain. Okay, so sa domain naman, marami kami strategy. Meron kaming alam kung paano makakabili ka ng domain. Okay, kung di nyo alam yung ibig sabihin ng domain. Ang domain is, kumbaga akin, maumagallanes.com. Kumbaga yung pangalan nyo, yourname.com. Okay, nabibili lang namin yan 100 pesos or 97 pesos. Okay, so sa halagang 97 pesos, meron ka ng WordPress.org. Okay, so kung sobrang mura na nun, ano pa ba? Diba? Okay, so in our team, ganyan po yan. So, yan, parang prospect ko kayo Kumbaga, ito na, highlighting the solution. Kumbaga, ito yung pinaka sanang gamitin natin for approaching our prospect. Okay, so para ma-highlight natin yung solution. Number 7, syempre, pag nasabi mo na yan, and then gusto naman yung negosyo, so, yan, purpose. Time to lead your prospect, convert into buying signal. Okay, the number key closing system. Based dito sa nakita mo, sa opinion mo lang, tingin mo ba makakatulong ito sa business opportunity na to para yung reason why niya, di ba? Gusto niyang magkaroon ng extra income, and then tawag dyan, matulungan yung pamilya niya, then sasagot yan, blah blah blah. Oo. Ang possibly na talagang sasagot lang yan is yes. Okay? So, may mga tanong ka pa ba or gustong malaman? So, kung may tanong yan, sagutin mo lahat ng tanong. Okay? Siguro naman, in this time, kahit pa paano, alam mo na rin yung pasikot-sikot ng business mo. Okay? So, kung hindi mo alam, pwede mong tanongin yung upline mo or sa SWA, pwede mo kami tanongin, Coach Binsoy, Coach Rafi, Coach Louie, Coach Mau, and lahat ng coach and tambay. Okay, so sa Team Unstoppable actually. Okay, so sasabihin yan, wala na. Pag wala na siyang tanong, wala na, syempre. Okay, so this is the number key closing system to find buy signals. Kumbaga, dito mo makikita, ma-determine mo yung percentage na gaano niya baka talaga kagusto yung negosyo mo. Okay bro, dahil wala ka ng tanong at kapanood mo naman ng buo ang video presentation, kung i-rate mo yung sarili mo 1 to 10, ang 1 means not interested and 10 means you're ready to get started in this opportunity. Anong number ka? So, kung mapapansin mo, in this kind approach, malalaman mo kung gaano na ba kasidido yung kausap mo para simulan yung negosyo na to or yung business opportunity na to. Okay, so find buy signals. Kumbaga, makikita mo, malalaman mo yung buy signal. And then, malalaman mo rin yung percentage kung gaano niya kagusto. Okay? So, napaka-powerful ng approach na ito. So, sana i-apply mo in your business. Okay? In your network. Okay? So, possibly, ito yung mga magiging sagot niyan. 1 to 5, kasi, di ba, 1 is hindi siya willing. 10 is yung ready to get started. So, 1 to 5, okay, sabihin mo na lang, pag number 5, okay, no problem. Mukhang di ka pa ready sa opportunity tulad nito. Thank you for your time. Pwedeng sabihin mo na ganyan. I-reject mo na. Kasi naman ikaw ang i-reject. Kasi hindi naman talaga, hindi qualified dyan kung 1 to 5. Ay, sayangin lang yung oras mo dyan. Okay, so pwede mo rin silang tanongin kung bakit nasabing 1 to 5.
Okay, pwede mong tanungin ng ganun, pero pag ako kasi 1 to 5, hindi ko na tinatanong yan. Bahala siya. Bahala sa buhay niya. Okay, um, um, kaya niya na yan. Kumbaga, siguro hindi siya para sa ganitong business. Okay? So, 6 to 8. No? Tanungin mo kung bakit ano nasabing 6 siya, 7 or 8. And then, sigurado yan, may mga katanungan yan. Pwedeng sabihin yan, wala pa po kasi ang pang-invest. Okay, pero seryoso ka ba na magkaroon ng sarili mong business para magkaroon ng additional income? Okay, so kung yan lang naman ang problema niya, dapat sabihin mo na ganyan. Sa tingin mo, kailan ka magkakaroon ng sapat na pera na pang-invest? Okay? So sabihin yan kasi wala pa siyang pera, walang pang-invest. By the way, napakalaga rin ng mga objections. Na malaman nyo kung paano sagutin ng mga objections. Okay, so in our team, meron kaming ganyan, kung paano talaga masasagot ng maayos ang objection. Siguro, kung may experience na rin to, malalaman nyo talaga kung paano sagutin yung mga ganito. Invest, pautang muna, okay, tag dito, networking yan, scam ba to, pyramiding ba yan? So, yung mga objections na yan is, kumbaga, dapat pinag-aaralan nyo kung paano sasagutin yung mga bagay na yan. Okay. So, sabihin niya next week. Pag sinabi niya next week, okay. Sige. That's fine. Yan lang bang reason kung bakit mo nasabi na number 8 ka? Sabihin yan. Oo, yan lang. So, sabihin yan, I will contact you again next week para i-follow up ka kung ready ka na to start your home-based business. Okay. So 9 to 10, sigurado na yan. Kahit 9 yan. Okay, that's good. Welcome sa team. Let me guide you kung ano yung mga gagawin mo para ikaw ay makapagsimula na. Okay, pag sinabi ng 9 or 10, ready na yan. So, malino naman yung tanong mo eh. 10 is ready to get started. Kung 9, pwede mong tanongin, hindi ka ba ngayon makakapag-provide or bukas? So, ganun lang. So, ayun. Ang final na, pag nagawa mo yung mga 1 to 7 na yan, kung paano mo kakausapin yung mga prospect mo, then ito yung magiging result. The prospect will buy the product and become a member and a business partner. Okay? So, become a power closer, not only a presenter. Okay? I want to share this mindset or this quotation. Kumbaga, gusto ko maintindihan ninyo na mahalaga na iset nyo yung sarili nyo into a power closer, not a presenter. Why? Because may differences yan. Difference between the presenter and closer. The presenter, their specialty is to present. Okay, bigyan ko kayo ng idea. Kilala niyo si Hot Sauce? Yan, kasi sino mahilig sa basketball, nakita niyo siyang gumalaw. Kumbaga, tingnan ko ice cream. Okay. Ano yan? Okay. Lagyan natin ng hot sauce. Okay. So, their specialty is to present. Napansin nyo, ang N1 players, they are more on, presentation. Kumbaga, dribbling, di ba? Crossover or something. Okay. So, their specialty is to present. Okay? So, meron silang control, pero hindi ganun. Kumbaga, ayan, nakita mo, nagtutulak pa. Okay, so, a presenter, kumbaga, present lang ng present, okay, pero hindi nila control yung conversation. Bakit? Kumbaga, parang kang order taker dyan na pag tinanong ka, sagot ka lang. Okay, alam mo lahat, pati yung kanununuan ng may-ari ng company. So, lahat kunenta mo na hindi naman talaga gusto malaman ng prospect mo. So, as a presenter, kasi pag presenter, kumbaga pine-present niya lahat yan. Okay, so hindi dapat tayo maging ganun. Okay, so, ayan, some controls. Occasionally causes make sale. Okay, so, hindi ko naman sinasabi na ang presenter, hindi nakakuha yan. Okay, pero, kumbaga, hindi siya long term, hindi siya pang long term kung gusto niyo maging presenter. Occasionally causes make sales. So nakakapag-sale siya, pero hindi ganoon. Occasional lang. Kasi, para kang, direct seller lang dyan. Para bang, hindi mo na i-qualify
ang mga prospect or mga magiging business partner mo. Kasi nga, kumbaga present ka lang ng present, sige, nadala mo sa pagiging madaldal mo or yung kaalaman mo with your business. So, posible pa rin na magkaroon ka ng sales. Okay. So, what I want you to be is become a closer. Okay? This is the difference of a closer. Closer, meron siyang full control and have systematically causes, make sales, and sponsor leads. Kumbaga, yung pinag-usapan natin na 8 steps roadmap, kumbaga, yun yung isang example to full control. Hindi ko naman sinabi na ibudol-budol or iguro, ano ba yan. Kumbaga, in this kind of system or the way of na makipag-usap ka sa mga prospect mo, makikita mo na control mo. Kumbaga, ikaw ang boss. Business mo to eh. Kaya nga sinabi ko, wala namang boss na sumagot sa mga nag-a-apply pa lang sa'yo. Di ba? Kumbaga, ikaw dapat ang nag-i-interview para malaman mo kung gaano ba ka-determinado yung kausap mo. Okay? Kasi kung mapasali mo nga yan na hindi naman talaga determinado na matuto at gawin yung mga dapat gawin para mag-improve yung business nila. So, makikita mo na dito, pang short term lang yun. So, ang kailangan natin maging business partner is yung pang long term. Kumbaga, magka-partner kayo. Diba? Sa hirap at ginhawa. Pag babae, sige na lang, baka manood mamaya yung girlfriend ko, mapagalitan pa ako. Okay? So, as a closer, you have the full control and have systematically causes, make sales, and sponsor leads. So, sino ba yung best example for this kind of person? Okay? Kaya nyo si Michael Jordan, siguro kilala nyo naman yan, di ba? Meron pa nga tayong, paano ko nasabi na may full control siya? Meron nga silang play na tinatawag na Jordan rule, di ba? Kumbaga, systematic yung ginagawa niya. Kumbaga, yung goal niya talaga is to close the deal. Kumbaga, ipanalo yung Chicago Bulls. Okay? So, Michael Jordan also is to know how to create an opportunity. Okay? So, siguro, paano ko ba ma-explain ito? Okay. Jordan can do something na hindi kaya ng ibang mga players. Okay? So, kung mapapansin nyo, bakit siya naging greatest of all time? Bakit? Kasi, syempre, siya yung maraming na-shoot na bola. Okay? Na-shoot. Or, siya yung nakapagdala ng team ng 6-time na NBA champion. Okay? So, kung mapapansin nyo, si Jordan have the full control and have systematically causes, okay, to close and to become a champion. And also, knows how to create opportunities. Siguro, kumbaga, i-base natin sa laro. Okay, ano ba yung, as a player, siguro naman yung iba rito nagbabasketball. As a player, paano ka makapag-create ng opportunity para ma-shoot mo yung bola? By doing crossover, di ba? Spin move. Okay, by dribbling and then by passing, di ba? So, Michael Jordan knows how to create opportunity. And as a closer, by doing the roadmap, by doing the things in the road, na naging topic natin for this evening, makikita mo na that is the way to create an opportunity to close deal. Sana malinaw tayo doon. Okay? Malinaw ba yun? Okay? So, as a network marketer, if you want to become a power closer, you need to know how to create opportunities to close. Okay? To close the deal. Okay? Parang gano'n. Ang dami mong option pag ikaw ay nagtatanong, tama. Pag ikaw nagtatanong ng mga bagay na yan, ng mga napag-usapan natin, ang dami mong option. Kasi
ibe-base mo lang sa sagot nila yung sunod mong itatanong or sunod mong isasagot sa mga katanungan nila. Tama? Okay, so marami tayong way, kumbaga, to create opportunities. Okay, as a closer. Okay, so they know how to create opportunities, di ba? Makita mo yan, nag-lay up si Jordan, di ba? Binackboard na lang niya, tapos naiwan yung kalaban, nasa likod niya yung kalaban. Diba? Lupit niya, no? Parang ako nga lang yan, eh. Diba? Yan, pagtulog, ganyan itsura ko. Joke lang. Okay. So, know when to close. Okay? Alam niya kung paano mag-close. Okay? Kumbaga, syempre, pag nakapag-crossover ka na, di ba? Na nagkaroon ka na ng distance, di ba? Actually, ang ginagawa niya is tag dito, tumitira na kagad si Jordan, di ba? Kumbaga, alam niya na kung ano yung distansya niya para ma-shoot niya yung bola. So, as a network marketer, dapat alam mo rin kung paano mo i-close, kung kailan ka i-close yung deal. Okay? So, kung alam mo na nag-buy signal na yung prospect mo, all you need to do is to proceed to closing, which is yung last part natin. Okay, so wag nang pasikot-sikot pa yung iba kasi nandun tayo sa closing, tapos nandun tayo sa closing, babalik pa ng presentation. Okay, babalik pa ng presentation kasi hindi naintindihan. Kaya nga meron tayong roadmap eh. Diba tinanong natin na may tanong ka pa ba? Okay, so that's it. Dapat hindi na siya magtanong in time. Okay, siguraduhin mo na dapat wala na siyang tanong. Okay, so know when to close and know how to close. Okay? Dahil pag nalaman mo kung paano ka magko-close, you'll become champion or become successful in this kind of industry, which is the network marketing industry. Okay? So, as a presenter, this is what it looks like. Okay? So, as a presenter kasi, marami kasing presenter, lalo na sa mga bago, sige, present lang ako ng present, pero ito yung nagiging roadmap nila. Okay? Paliko-liko. Hanggang sa mangyayari, hindi na nila alam kung paano i-close yung deal nila. Kasi kung ano naman pinagsasabi, di ba? Tapos, hindi naman nila talaga nalaman kung ano talaga yung reason at kung gaano ka-determine yung kausap nila. Okay? So, kumbaga, hindi ko naman sinasabi na ang presenter, hindi kumikita yan, hindi nagkakaroon ng downline, or hindi nagkakaroon ng leader. Pero, kung ganyan ang mindset mo, alam mo na palasak na, dapat baguhin mo ng konti. Okay? So, decide to become a closer. What about a closer? The closer kasi, isa ang goal. Kaya nga sa una pa lang, sinabi ko na sa inyo, isa ang goal niya is prospect will buy the product in your opportunity. So, kumbaga, diretso. Diba? Bakit naging diretso? Kasi, nalaman niya na ang selling pala is a process. Okay? So, may process. And then process, meron siyang step by step, which is the 8 steps roadmap. So, guys, become a master closer. That is my advice to you. And so that's it. That is my presentation for this evening. I hope marami kayong tutunan, and thank you for giving me again the opportunity to talk to you about this ideas on how to close a sale to a prospect. Okay, so that's it. Bigay ko ng mic para kay